Nakakapasong init ang humahaplos sa balat, tila maliliit na karayom na tumutusok sa bawat pores. Sa gitna ng Divisoria Market ng Zamboanga, ang alingasaw ng pawis ng mga tao ay humahalo sa amoy ng tuyong isda, mga pampalasa, at sili na nagkalat sa mga maruruming lona. Ang mga sigaw ng tindera ay nagsasagupaan sa hangin. Sariwang isda, day. Kakahango lang sa dagat, sigaw ng isang medyo may edad na babae. Sa kabilang banda, isang tsuper ng tricycle ang abala sa pakikipagtawaran sa bayad para sa paghakot ng isang sakong gulay. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na abaya at nikab na tumatakip sa halos buong mukha niya ang dahan-dahang naglalakad. Tanging ang kanyang mga mata ang nakikita, matalim, kalmado, at tila sinusuri ang bawat galaw sa paligid. Sa kanyang balikat ay may nakasabit na luma at kupas na bag na tela. Sa unang tingin, aakalain mo siyang isang karaniwang mamimili o isang maliit na nagtitinda. Ngunit sa likod ng simpleng panlabas na anyo, ang babaeng iyon ay hindi isang ordinaryong ustadza. Ang pangalan niya ay Samira Anhadi, 27 taong gulang. Isang respetadong guro sa isang madrasa pambabae sa Marawi, kilala sa kanyang kahinahunan at karunungan. Ngunit sa araw na iyon, hindi siya nagtuturo ng Quran. Siya ay nasa isang lihim na misyon, isang undercover na operasyon na hiling mismo ng hepe ng pulisya ng syudad, upang tulungan ang imbestigasyon sa isang malawak na network ng T-Kotong-I at pang-aabuso sa mga babaeng tindera sa palengke. Ang mga salarin, ayon sa impormasyon, ay mga miyembro mismo ng kapulisan. Ilang linggo nang nagmamasid si Samira. Nagpanggap siyang isang maliit na tindera ng gulay. Tuwing umaga, maaga siyang dumarating para tulungan ang mga matatandang tindera na ayusin ang kanilang mga pwesto, at sa proseso, pinakikinggan niya ang kanilang mga hinaing. Maraming kwento ang lumabas tungkol sa lingguhang key protection money, sa mga pabulong na banta kapag hindi sila nagbayad, at sa mga kwento ng ilang babaeng nagtangkang lumaban, ngunit ipinahiya lamang sa harap ng publiko. Ngunit sa araw na iyon, alam ni Samira na malapit na ang katapusan. Ang pangunahing target, isang pulis na nagngangalang AC Isaberto Reyes, kilala sa kanyang pagiging mainitin ang ulo at arogante, ay nakatakdang mangolekta ng pera sa kanlurang bahagi ng palengke. Kailangan niyang makakuha ng matibay na ebidensya. Ang team mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, na nakabantay sa malayo ay handa na, gamit ang mga nakatagong kamera. Tumayo si Samira sa harap ng pwesto ng isda ni Aling Nena, isang matandang biyuda na matagal ng biktima ni Berto. Nay, kapag dumating siya mamaya, ako na po ang haharap. Huwag po kayong matakot, mahinang sabi ni Samira. Ang kanyang boses ay banayad ngunit puno ng determinasyon. Tiningnan siya ni Aling Nena na may pag-aalala. Pero, iha, mga otoridad yan. Baka mapahamak ka lang. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Mumiti si Samira sa likod ng kanyang nikab. Insyaallah, Nay. Hindi po ako nag-iisa. Hindi nagtagal, umugong ang tunog ng isang malaking motorsiklo. 3 lalaking nakasuot ng damit sibilyan ang bumaba. Ang kanilang mga mukha ay mabagsik. Ang isa sa kanila, na nakasuot ng bukas na police jacket, ay ipinagmamayabang ang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Siya si AC Isaberto Reyes. Nasaan si Aling Nena, umalingaw ang kanyang malakas na boses, na nagpatahimik sa buong paligid. Ilang mga tindera ang dali-daling yumuko. Ang iba ay kunwaring isinara ang kanilang mga paninda, nagpapanggap na abala. Dahan-dahang humakbang si Samira, tumayo sa pagitan ni Berto at ni Aling Nena. Ano po ang kailangan ninyo, sir? Magalang niyang tanong. Sinuri siya ni Berto mula ulo hanggang paa. Sino ka? Bakit ka nakikialam sa usapan ng iba? May kabastusan niyang sabi. Gusto ko lang pong malaman, tama po bang isang alagad ng batas ang humihingi ng pera mula sa mga maliliit na tindera na tulad namin? Matapang na sagot ni Samira, hindi inaalis ang kanyang tingin. Nagsimulang magkumpulan ang mga tao. Ilan sa kanila ay palihim na inilabas ang kanilang mga cellphone. May bumulong, sino yan? Ang tapang niyang kalabanin si Berto. Namula ang mukha ni Berto. Huwag kang magmalinis dito. Atupagin mo na lang ang sarili mo, sigaw niya, sabay tulak sa balikat ni Samira. Napaurong ang dalaga, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid.
Tinitigan niya si Berto ng diretso at sinabi ng may kahinahunan, kung ang mga otoridad ang siyang nang-aapi sa mamamayan, sino pa po ang magpapatupad ng katarungan? Ang kanyang mga salita ay parang latigo. Ang mga nanonood ay napigil ang kanilang hininga. Humakbang si Berto palapit, nanigas ang kanyang panga. Gusto mo bang turuan kita ng leksyon dito? Ang dalawa niyang kasama ay lumapit din, pinalibutan si Samira. Uminit ang tensyon. Tama na, sir. Huwag na po kayong gumawa ng gulo dito sa palengke, pakiusap ni Aling Nena, ngunit marahas siyang itinabig ni Berto. Tumahimik ka, matanda. Itong babaeng ito ang kailangang turuan ng leksyon, sigaw niya. At nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Marahas na hinila ni Berto ang kamay ni Samira, tinangkang alisin ang kanyang nikab. Tanggalin mo to. Gusto kong makita kung sino kang talaga. Pinigilan ni Samira ang kanyang kamay, ngunit itinulak siya ng isa pang kasama ni Berto mula sa likuran. Bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang bag ay bumukas, at nahulog ang ilang mga papel at isang maliit na voice recorder. Nagsimulang magsalita ang mga tao sa paligid. Hoy, dahan-dahan, sir. Babae yan, sigaw ng isang binata, ngunit sinamaan lang siya ng tingin ng isa sa mga kasama ni Berto. Sinubukan ni Samirang bumangon, ngunit sinipa ni Berto ang kanyang bag. Ano to? Recorder. Dinampot niya ang maliit na aparato at tiningnan ito ng may pagdududa. So, espiya ka pala, ha? Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Ilan sa mga tindera ay napahawak sa kanilang mga bibig, takot ngunit puno ng galit. Tumingin si Samira kay Berto. Mabigat ang kanyang paghinga at sinabi niya ng dahan-dahan, ngunit malinaw, hindi po ako espiya. Naghahanap po ako ng katotohanan. Malamig siyang tiningnan ni Berto at pagkatapos ay sinampal siya sa pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalinggaw sa buong palengke na tila nagpatigil sa oras. Ilang mga bata ang napasigaw. Yumuko si Samira. May tumulong dugo mula sa gilid ng kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Hindi siya umiyak. Sa di kalayuan, dalawang lalaking nakasibilyan ang tensyonadong nagmamasid. Sila ay mga miyembro ng IMEG na nagpapanggap ding mamimili. Idiniin ng isa sa kanila ang maliit na earpiece sa kanyang tenga. Target has initiated physical contact. We await Samira's signal. Ngunit nanatiling tahimik si Samira. Ayaw niyang mag-umpisa ng mas malaking gulo sa gitna ng palengke. Tinitigan niya lang si Berto ng malalim at sinabing, kung tunay po kayong alagad ng batas, dapat ay nagpoprotekta kayo, hindi nang aapi. Lalong nagalit si Berto. Huwag mo akong sermunan. Itinulak niya ulit si Samira hanggang sa bumagsak ito. Sa pagkakataong ito, nagsimula ng sumigaw ang mga tao. Tama na, sir. Huwag kang manakit ng babae. Walang puso. Ilang mga tindera ang nagtangkang lumapit, ngunit pinigilan sila ng mga kasama ni Berto. Umatras kayo. Usaping legal to. Biglang may umugong na tunog ng sirena. Mula sa hilagang bahagi ng palengke, dalawang patrol car ang mabilis na paparating. Napangiti si Berto, iniisip na tulong iyon mula sa kanyang mga kasamahan. Ngunit alam ni Samira na iyon na ang hudyat na hinihintay niya. Huminga siya ng malalim, tumingin sa isang nakatagong kamera sa bubong ng isang pwesto, at sinabi ng mahina ngunit malinaw, recording complete. Proceed with the arrest. Agad-agad, mula sa gitna ng mga tao, lumitaw ang apat na lalaking nakasibilyan at mabilis na ipinakita ang kanilang mga gi. Kami ay mula sa Pint-Imeg. Huwag kayong gagalaw. Agad na namutla ang mukha ni Berto. Ano? Imeg? Tinitigan siya ng isa sa mga ahente. At 2 linggo ka na naming minamanmanan. Akala mo ba malaya kang manakit dito sa palengke? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbunyi. Ang ilan ay pumalakpak. Si Samira, na nakaupo pa rin sa lupa, ay tinulungang tumayo ng isang ahente ng IMEG. Ma'am, ayos lang po kayo. Dahan-dahang tumango si Samira at tumingin kay Aling Nena na umiiyak sa isang sulok. Alhamdulillah. Sa wakas, malaya na sila sa takot. Ngunit si Berto, sa kanyang pagpanik, ay nagtangkang tumakas. Tumakbo siya patungo sa isang makitid na eskinita, ngunit mabilis siyang nahuli ng 2 pang ahente.
Ang tunog ng posas ay malakas na umalingaw-ngaw. Huwag kang kikilos. Nagbago ang kapaligiran sa palengke. Ang mga tao ay nagkumpol-kumpol, ang ilan ay nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Tumingin si Samira sa langit at huminga ng maluwag. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may bahid ng pait. Alam niyang simula pa lamang ito. Marami pang katulad ni Berto Reyes sa labas, at marahil hindi lahat ay kaya niyang harapin ng mapayapa. Salamat, Ustadza Samira, sabi ni Aling Nena habang marahan siyang niyayakap. Umiti si Samira at inayos ang kanyang nikab na bahagyang napunit. Ginagampanan ko lang po ang aking tungkulin, Nay. Ang katarungan, minsan, kailangang ipaglaban kahit padumaan sa sakit. Sa di kalayuan, tumunog ang adhan para sa panalangin ng dhuhr. Ang lahat ay sandaling huminto. Tumingin si Samira sa maliit na masjid sa dulo ng palengke. Magdasal po muna tayo, Nay. Para gumaan ang ating pakiramdam, sabi niya. Naglakad sila ng magkasama, nilagpasan ang mga taong ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paggalang. Wala nang panunuya o mapanuring tingin. Tanging paghanga na lamang para sa babaeng nakanikab na buong tapang na hinarap ang inhustisya at ginawang katapangan ang takot. Ngunit alam ni Samira na hindi pa tapos ang kaso. Si Berto ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking network. Mamayang gabi, kailangan niyang muling bumuo ng ulat at marahil, muling magpanggap. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Zamboanga. Ang ambon ay bumasa sa mga kalsada, sumasalamin sa mga ilaw ng syudad sa ibabaw ng aspalto. Sa isang simpleng inuupahang apartment sa gilid ng lungsod, nakaupo si Ustadza Samira sa harap ng kanyang laptop, pagod ang mga mata. Sa maliit na mesa sa kanyang harapan, isang tasa ng matamis na tsaa ang nagsisimula ng lumamig at ang mga papeles ng ulat ay nagkalat. Halos 2 oras na siyang nagsusulat ng kanyang investigasyon para sa PIMP-IMEG. Lahat ng ebidensyang video at audio mula sa palengke kaninang umaga ay naisumite na, ngunit hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Ang kanyang pagpapanggap ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking operasyon. Dahil mula sa mga naunang pagmamanman, si Isaberto Reyes ay hindi ang pangunahing utak. Siya ay tagapagpatupad lamang, isang bahagi ng tanikala ng kotong na kinasasangkutan ng mas mataas na opisyal. Tinitigan ni Samira ang screen. Kung tama ang hinala ko, bulong niya, aabot ang kasong ito hanggang sa pinakamataas. Dahan-dahang may kumatok sa pinto. Assalamualaikum. Napalingon si Samira. Si Leo de la Cruz iyon, ang batang ahente ng IMEG na kasama sa operasyon kanina. Bata pa ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng respeto tuwing kinakausap niya si Samira. Waalaikum salam. Tuloy ka, Leo, mahinahon niyang sabi. Umupo si Leo sa silyang katabi niya. Galing po ako sa opisina. Iniimbestigahan na si Berto Reyes, pero mukhang ayaw pa niyang magsalita. Ayaw o hindi makapagsalita, tanong ni Samira. Huminga ng malalim si Leo. Siguro pareho. Sabi niya, kapag nagsalita raw siya, manganganib ang pamilya niya. At nabanggit niya ang pangalan ni Major Sandoval. Natigilan si Samira. Hindi ba niyaga sa kanya ang pangalang iyon? Si Police Major Dante Sandoval, ang hepe ng isang presinto na laging lumalabas sa mga ulat ng posibleng paglabag, ngunit laging nakakalusot. Masyadong maimpluwensya, maraming koneksyon. So, totoo nga, mahinang sabi ni Samira. Mas malaki ang network na ito kaysa sa inaasahan natin. Tumango si Leo. Maghahanda po kami ng follow-up investigation. Pero Ustadza, kailangan po namin ulit ang tulong ninyo. Tiningnan siya ni Samira. Gusto ninyong bumalik ako sa field? Opo, pero hindi na po sa palengke. Sa pagkakataong ito, sa Al-Noor Islamic Institute. Natigilan si Samira. Kilala ang madrasa na iyon at nagkataong naimbitahan na siya doon para magbigay ng lecture 1 taon na ang nakalipas. Bakit sa isang madrasa? Yumuko si Leo. Ayon po sa aming paunang impormasyon, ang parte ng perang nakokolekta sa palengke ay itinatago bilang mga peking donasyon sa madrasa na iyon. Kaya kailangan namin ng isang taong makakapasok ng hindi paghihinalaan. At kayo lang po ang makakagawa niyon. Matagal na nanahimik si Samira. Alam niyang delikado iyon.
Ngunit kung totoo ngang ang maruming pera ay dumadaloy sa isang institusyong panrelihiyon, hindi lang ito paglabag sa batas. Isa itong paglapastangan sa mga aral mismo ng Islam. Sige, sabi niya sa wakas. Pupunta ako doon. Pero kailangan ko ng 2 araw para maghanda. Napangiti si Leo ng may ginhawa. Salamat po, Ustadza. Alam kong mabigat ito, pero kayo lang ang tanging makakalusot sa kanila. Tumango lang si Samira. Para sa katotohanan, Leo. Ipagdasal mo na lang na gabayan ng Allah ang ating mga hakbang. 2 araw ang lumipas, dumating si Samira sa Al-Noor Islamic Institute. Sa tarangkahan, isang malaking karatula ang nakasulat, humuhubog ng henerasyong makadiyos at makabayan. Mula sa labas, mukhang mapayapa ang lugar. Mga batang mag-aaral ang nagtatakbuhan sa hardin. Ilang mga ustads ang nagbabasa ng Quran sa beranda. Ngunit si Samira, gamit ang kanyang sinanay na pakiramdam, ay agad na nakaramdam ng kakaiba. Sa likod ng madrasa, nakita niya ang isang itim na Fortuner na nakaparada, walang plaka. 2 lalaking malalaki ang katawan ang nakaupo sa loob. Ang kanilang mga mukha ay hindi mukha ng mga guro, kundi mas mukhang mga bodyguard. Sa loob ng opisina ng madrasa, sinalubong siya ni Ginang Fatima, ang namamahala sa pananalapi. Subhanallah, Ustadza Samira. Ang tagal nating hindi nagkita. Tuloy po kayo, magiliw niyang sabi. Ngumiti si Samira at nakipagkamay. Nga po, Ginang Fatima. Nabalitaan kong lalong umuunlad ang madrasa ninyo. Alhamdulillah. Nag-usap sila tungkol sa mga magagaang na bagay. Nagpanggap si Samira na bumisita para makipagkumustahan at tingnan ang kanilang mga programa. Ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang gumagala sa mga mesa, estante, at mga tumpok ng dokumento sa silid. Sa isang sulok, nakita niya ang isang makapal na folder na may nakasulat na donasyon para sa pagtatayo ng dormitoryo. Lumapit si Samira, nagkunwaring pinupuri ang disenyo ng silid, at nakita ang ilang resibo ng donasyon na may pirma. S. Isaberto Reyes. Kumabog ang kanyang dibdib. So, totoo nga. Dito idinadaan ang pera. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, may malakas na kumatok sa pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matipuno ang pangangatawan, maitim ang balat at matalim ang tingin. Oh, ito pala ang bisita natin. Mabigat ang kanyang boses. Agad na tumayo si Ginang Fatima. Opo, Major Sandoval. Ito po si Ustadza Samira mula sa Darussalam Madrasa. Ang pangalang iyon ay nagpakilabot kay Samira. Tama ang hinala nila. Si Major Sandoval mismo ang naririto. Magalang na yumuko si Samira. Assalamualaikum po, sir. Waalaikum salam, maikli niyang sagot. Umupo siya ng hindi inaanyayahan. Narinig ko na madalas daw tumulong si Ustadza sa mga anti-corruption seminars. Maganda yan. Pero huwag kang masyadong maniwala sa mga balita sa labas. Minsan, ang mukhang mali ay hindi naman talaga ganoon. Ang tono niya ay tila kalmado, ngunit puno ng pahiwatig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Samira. Opo naman, sir. Nais ko lang pong makamit ng lahat ang katarungan. Dahil kung hahayaan po nating makalusot ang mga nagkakamali, matatakot na pong gumawa ng tama ang mga mabubuti. Tinitigan siya ni Sandoval ng ilang segundo at pagkatapos ay mahinang tumawa. Magaling kang magsalita. Pero ang mundo ay hindi ganoon kasimple, Ustadza. Minsan, ang tinatawag nating katarungan ang siyang nagpapabagsak sa mga malalaking tao. At kapag bumagsak ang malalaking tao, marami ang nadadamay. Ang kanyang mga salita ay nagpabigat sa hangin sa silid. Yumuko si Ginang Fatima, nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga folder. Nanatiling kalmado si Samira. Kung ang malaking taong iyon ay nakatayo sa pundasyon ng inhustisya, marahil po ay panahon na para siya bumagsak. Saglit na naningkit ang mga mata ni Sandoval. Pagkatapos ay tumayo siya at tinapik ang balikat ni Samira. Sana ay manatiling matalino si Ustadza sa kanyang pagsasalita. Pagkatapos noon ay lumabas siya, nag-iwan ng matapang na amoy ng tabako. Nang sumara ang pinto, tiningnan ni Samira si Ginang Fatima. Ang babae ay balisa. Ustadza, alam kong hindi lang kayo napadaan. Alam ko kung sino talaga kayo.
Nag-ingat si Samira. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Ginang? Yumuko si Ginang Fatima, nanginginig ang boses. Dati rin po akong nagtrabaho sa gobyerno. Nakilala ko ang tanda sa izi ninyo na nakasingit sa wallet ninyo kanina. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo ibubuko. Sa katunayan, gusto ko pong tumulong. Nakikinig lang si Samira. Ako po ay isang simpleng treasurer lang dito, pero pinilit nila akong pumirma sa mga pekeng resibo. Kapag tumanggi ako, binantaan nilang ipapatalsik ang anak ko sa madrasa na ito. Ang lahat ng daloy ng pera ay kontrolado ni Major Sandoval. Tagapamagitan lang si Berto Reyes. Huminga ng malalim si Samira. Kung ganoon, tutulungan ninyo akong makakuha ng ebidensya. May luhang namumuo sa kanyang mga mata, tumango si Ginang Fatima. Opo. Pero pakiusap, protektahan ninyo ang anak ko. Hinawakan ni Samira ang kanyang kamay. Insyaallah, Ginang. Aayusin natin ang lahat ng ligtas. Nang gabing iyon, bumalik si Samira sa kanyang inuupahang apartment. Binuksan niya ang laptop at nagpadala ng naka-encrypt na mensahe kay Leo. Primary target confirmed. Major Sandoval directly involved. I will retrieve evidence from Ginang Fatima tomorrow. Prepare discreet backup. Ngunit hindi nagtagal matapos niyang ipadala ang mensahe, biglang namatay ang ilaw sa kanyang apartment. May narinig siyang mga yabag sa labas ng bintana. Mabibigat at dahan-dahan. Agad na pinatay ni Samira ang laptop at yumuko sa ilalim ng mesa. Mula sa siwang ng kortina, nakita niya ang dalawang anino na gumagalaw sa labas ng bakod. Ang isa ay may dalang flashlight. Nandito siya, mahinang sabi ng isang lalaki. Kumabog ng mabilis ang puso ni Samira. Nalaman niyang nabuko na ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi siya nagpanik. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone, pinindot ang emergency button na direktang konektado sa team ni Leo. Sa labas, may malakas na kumatok sa pinto. Buksan mo to, Ustadza. Galing kami sa security ng madrasa. Nagpanggap si Samirang walang naririnig. Umatras siya papunta sa kusina at binuksan ang pinto sa likod na patungo sa isang maliit na eskinita. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanyang mukha habang dahan-dahan siyang lumabas. Ang bukang liwayway ay sumilip sa kalangitan ng Zamboanga, kulay kahel na maputla. Ang hamog ay nakakapit pa sa mga dahon nang magkita sina Ustadza Samira at Leo sa isang maliit na kapihan sa gilid ng palayan. Kapwa baka sa kanilang mga mukha ang pagod, ngunit ang kanilang mga mata ay nananatiling nakatuon. Nagpadala na ang IMEG ng karagdagang team. Maglalagay sila ng surveillance post sa paligid ng Al-Noor Islamic Institute, sabi ni Leo habang humihigop ng mainit na kape. Tumango si Samira. Hindi tayo maaaring kumilos ng walang nakasulat na ebidensya. Bukas ng umaga, babalik ako sa madrasa. Nangako si Ginang Fatima na ibibigay ang orihinal na mga dokumento. Kung totoong naglalaman iyon ng mga transaksyon sa pagitan ni Sandoval at ng iba pa, iyon ang magiging pinakamalakas nating armas, sabi ni Leo. Sandaling na nahimik si Samira, nakatingin sa palayan na kumikinang sa sikat ng araw. Leo, naranasan mo na bang matakot pero kailangan mo pa ring magpatuloy? Mapait na umiti si Leo. Madalas. Pero iniisip ko, kung hindi tayo, sino pa ang magsasalita? Ang mga salitang iyon ay nagpatitig kay Samira sa kanya. Sa kanyang kalooban, lumago ang respeto para sa binatang ito na mailakas ng loob na labanan ang bulok na sistema sa loob mismo ng kanilang institusyon. Nang tanghaling iyon, maingat na bumalik si Samira sa madrasa. Nagpanggap siyang muli. Sa pagkakataong ito, mas simple ang kanyang kasuotan at bahagyang nag-iba ang kanyang itsura dahil sa malaking salamin at simpleng hijab. Nagkunwari siyang dumating upang tumulong sa klase ng mga bata. Hinihintay na siya ni Ginang Fatima sa lumang silid-aklatan sa likod ng kusina. Tahimik ang lugar. Tanging tunog lamang ng mga manok at mga batang nag-aaral mula sa malayo ang maririnig. Pagpasok ni Samira, dahan-dahang isinara ni Ginang Fatima ang pinto. Heto, sabi niya habang inilalabas ang isang brown na folder mula sa ilalim ng tumpok ng mga libro. Dahan-dahang binuksan ito ni Samira. Sa loob, naroon ang mga kopya ng resibo na may mga pirma at opisyal na selyo, kumpleto sa mga bank account number na patungo sa isang peking foundation.
Sa sulok ng ilang pahina, nakasulat ang pangalan ni Major Dante Sandoval bilang ipangunahing donor. Matagal niya itong tiningnan. Ito ay sapat ng ebidensya. Yumuko si Ginang Fatima. Natatakot ako, Ustadza. Kung malaman nilang ako ang nagbigay nito, agad na hinawakan ni Samira ang kanyang kamay. Nangangako akong magiging ligtas ka. Maingat naming hahawakan ang lahat. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, may narinig silang mga yabag sa labas. Dalawang lalaking malalaki ang katawan ang lumitaw sa pinto ng silid-aklatan. Ang isa sa kanila ay kahawig ng bodyguard ni Sandoval na nakita ni Samira 2 araw na ang nakalipas. Ginang Fatima, sabi ng lalaki na may malamig na tono, pinapatawag kayo ni Major. Ngayon na. Tiningnan ni Ginang Fatima si Samira, namumutla ang kanyang mukha. Sumama na po kayo, Ginang. Manatili kayong kalmado. Dadaan ako sa likod, mabilis na bulong ni Samira. Nang umalis ang dalawang lalaki kasama si Ginang Fatima, isinilid ni Samira ang folder sa kanyang bag at dahan-dahang lumabas. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Tiyak na mas mahigpit na ang pagbabantay sa labas. Ilang mga mag-aaral ang nagtatakang tumingin sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya at mabilis na naglakad patungo sa tarangkahan. Ngunit bago siya makarating, isang malakas na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Huminto ka. Napalingon si Samira. Si Sandoval ay nakatayo sa hagdan ng opisina. Ang kanyang mukha ay tensyonado. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap, Ustadza Samira. Natigil ang paglakad ni Samira. Ilang mga lalaking nakasibilyan ang lumitaw sa paligid, hinaharangan ang lahat ng labasan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Tanong niya ng may kalmadong tono. Ngumiti si Sandoval. Huwag ka nang magkunwari. Alam namin kung sino ka at alam naming nakikipagtulungan ka sa imeg. Nanlamig si Samira, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Kung sigurado kayo na nagkakamali ako, arestuhin ninyo ako ayon sa batas. Lumapit si Sandoval. Batas? Ang batas sa bansang ito ay nabibili, Ustadza. Pero ang presyo ng pananahimik ay mas mahal. Tinitigan niya si Samira ng matalim at sumenya sa kanyang mga tauhan. Dalawang lalaki ang lumapit para hulihin siya. Ngunit bago pa nila mahawakan si Samira, ang tunog ng sirena mula sa labas ng bakod ay bumasag sa katahimikan. Dalawang sasakyan ng IMEG at isang unit ng Special Action Force, DSD, ang biglang dumating. Mabilis na bumaba ang mga armadong pulis at pinalibutan ang lugar. Lumabas si Leo mula sa unang sasakyan at itinuro si Sandoval. Major Sandoval, arestado ka sa kasong pang-aabuso sa kapangyarihan at pangingikil. Nagbago ang mukha ni Sandoval. Umatras siya. Ang lakas ng loob ninyo. May ranggo pa ako. Tinitigan siya ni Leo. Ang ranggo ay hindi pa nangga sa pang-aapi. Matagal ka nang naglalaro sa likod ng batas. Nagkaroon ng kaguluhan. Ilang tauhan ni Sandoval ang nagtangkang tumakas sa likod ngunit agad na nahuli. Nakatayo si Samira sa gilid, pinapanood ang lahat ng maihalong emosyon. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis magtatapos ang operasyon. Ngunit biglang may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Isang malakas na tunog ang pumuno sa hangin. Ang lahat ay napayuko. Isa sa mga bodyguard ni Sandoval ang nagtangkang barilin si Leo. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo si Samira at itinulak si Leo sa lupa. Ang bala ay dumaan ng sobrang lapit sa kanyang balikat, tumama sa pader sa likuran. Napalingon si Leo, gulat. Ustadza. Ngumiti si Samira ng bahagya. Alhamdulillah. Buhay pa tayo. Agad na pinasuko ng mga taga-SAF ang bumaril. Sa wakas, napusasan na si Sandoval. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Akala ninyo ako lang. Marami pang mas mataas sa akin. Wala pa kayong alam. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin. Tinitigan siya ni Samira. Marahil po tama kayo, sir. Ngunit isa-isa, lalabas din ang katotohanan. Kinagabihan, sa opisina ng IMEG sa Zamboanga, nakaupo si Samira kasama si Leo sa isang silid. Sa mesa, ang mga ebidensya ay maayos ng nakasalansan. Iniimbestigahan pa si Sandoval sa kabilang kwarto.
Magiging mahaba ang kasong ito, sabi ni Leo. Pero dahil sa inyo, may matibay kaming pundasyon para buwagin ang network sa itaas niya. Pagod na umiti si Samira. Sana ang mga nasa itaas ay magsalita rin. Dahil ang katarungan ay hindi lang para sa matatapang, kundi para rin sa mga tapat. Tiningnan siya ni Leo at mahinang sinabi, Ustadza, alam kong hindi ito ang tamang oras, pero gusto kong sabihin na hanga ako sa inyo. Kakaunti ang taong kasing tatag ninyo. Ngumiti si Samira. Tao lang din ako, Leo. Natatakot din. Pero kung mananahimik tayo, kasama tayong nagkakasala. Nang gabing iyon, bumalik si Samira sa madrasa, kung saan siya tunay na nagtuturo. Hindi sa Al-Noor, kundi sa Darussalam Madrasa, ang kanyang tahanan. Sinalubong siya ng mga maliliit niyang estudyante. Nakauwi na si Ustadza Samira. Ustadza, nakita ka namin sa GI. Hinuli mo raw yung masamang pulis? Mainit na umiti si Samira. Hindi ako ang humuli. Trabaho iyon ng isang team. Ang mahalaga, natutunan nating lahat na kahit ang mabubuting tao ay kailangang maging matapang laban sa kasamaan. Naglakad siya patungo sa maliit na masjid sa loob ng compound. Umalingaw-ngaw ang adhan para sa isya. Tumayo si Samira sa unang hanay, saglit na ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagpapatirapan ng gabing iyon, umiyak siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay nagdala ng maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman ng inhustisya. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, nanatili sa kanyang isip ang tanong, sino ang mas mataas na tinutukoy ni Sandoval? Ilang araw ang lumipas, isang malaking balita ang lumabas sa pambansang media. Nabuwag ang sindikato ng mga pulis na nangingikil sa palengke. Ang pagkakasangkot ng mga opisyal sa regional headquarters ay iniimbestigahan na. Ang pangalan ni Ustadza Samira ay nabanggit bilang pangunahing saksi. Marami ang pumuri sa kanya, ngunit marami rin ang bumatikos, lalo na mula sa mga kampong na apektuhan. Gabi-gabi ay may dumarating na mga banta sa kanyang cellphone, ngunit nanatiling kalmado si Samira. Nagpatuloy siya sa pagtuturo na para bang walang nangyari. Ang kapayapaan ng puso ay nagmumula sa tamang intensyon, sabi niya sa kanyang mga estudyante. Isang hapon, habang isinasara niya ang kanyang klase, dumating muli si Leo. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakauniporme. May bago kaming impormasyon, sabi niya habang umuupo sa beranda. Tiningnan siya ni Samira. Tungkol saan? Mahinang sumagot si Leo, tungkol sa taong nagpopondo sa network ni Sandoval mula sa Camp Crame. Isang mataas na opisyal na may koneksyon sa Maynila. Natigilan si Samira. Kumabog ang kanyang dibdib, ngunit hindi dahil sa takot. Kung ganoon, hindi pa tapos ang laban. Tumango si Leo. Hindi pa. At mukhang kailangan namin kayo ulit. Tumingin si Samira sa hardin kung saan nagtatawanan ang mga bata. Ang hangin ng hapon ay marahang umihip, dala ang amoy ng basang lupa. Ngumiti siya. Kung iyan ang landas na itinakda ng ala, handa ako. Tumingin siya sa langit na nagsisimula ng magkulay ginto. Dahil habang may nang-aapi, hindi pa tapos ang ating tungkulin. Tinitigan siya ni Leo nang may paghanga. Ustadza Samira, hindi ka lang isang undercover agent. Ikaw ang boses ng katarungan na hindi kayang patahimikin. Mahinang tumawa si Samira. Huwag mo akong purihin, Leo. Ang katarungan ay para sa lahat ng handang ipaglaban ito ng may karangalan, hindi galit. Pareho silang nanahimik, pinapanood ang paglubog ng araw. Ngunit sa likod ng katahimikan, ang hangin ng pagbabago ay